Paano ba ang magtanim ng sweet tamarind? Dito sa Magalang mga par, dalawa po yung uri ng sweet tamarind na itinatanim. Yung isang sweet tamarind may 20% na asim at may sweetness na 80% na nanggagaling sa PSAU, Pampanga State Agricultural University, former PAC. At ito po yung Thailand na tinatawag na Bangkok. Binansagang sweet tamarind capital ang Magalang. At sa mga local vendor, nabebenta nila ang mga bunga ng sweet tamarind sa halagang 250 per kilo. Ito po yung sweet tamarind na nanggagaling sa PSAU, yung may konting sour. Mas magaspang po yung balat niya kesa sa mga Thailand na sweet tamarind. Ito po yung mga nanggagaling sa PSAU. Yun naman, yun ang mga Thailand. Ayan, hindi niya po ganong kamukha yung kanyang balat. Yung pong mga nanggaling sa PSAU, mas makapal yung balat nila. Mas malalaki yung kilabot. Pero ito, medyo pino siya. Ito po yung mga Thailand. Dalawang klase po yung itinanim naming sweet tamarind dito. Mga Thailand at mga nanggagaling sa PSAU. Kasi po yung mga mamimili ng sweet tamarind, may naghahanap po ng may konting sourness at may naghahanap naman ng matatamis. Kaya po pinaghalo-halo namin. Mas mainam po na pag nagtatanim kayo, maganda tagulan na. Pero kung magtataniman kayo ng tag-araw, mas mainam na itanim pag malamig na po yung araw. Bandang 3 PM ganyan po. Malamig na po, papuntang gabi. At pagdating po sa distansya ng mga sweet tamarind, mas maganda po yung 12 meters to 15 meters. Max na po yung 12 meters. Kasi po, pag malapit po yung pagkatanim, yung mga sweet tamarind, matutuwid po, matatangkad. Mahirap pong harbisan. Ito po yung example ng 12 meters distance. Hindi po siya tatangkad, hindi po siya tutuwid, kundi mag-i-expand po siya. Kasi maluwang po yung distance niya. Madaling harbisan mga par. Madali pong umakyat kapag tama-tama yung distansya. Ito po yung bunga ng mga sampalok na nanggagaling sa PSAU. Ayan. Light brown po yung laman niya, pero good size quality po siya. Ito po yung nanggagaling sa PSAU. May konting asim siya mga par. Pero masarap po. Ito naman po yung bunga ng Thailand. Medyo dark brown naman yung kanyang laman. Ito po, ang itim na laman. Para sa akin, mga par, mas masarap yung Thailand kasi matamis siya. Pero kung meron kayong factory na gumagawa kayo ng candy o kaya suka, mas maganda po yung nanggagaling sa PSAU. Pero kung papapakin mo lang, mas masarap pong papakin yung Thailand kasi matamis po. Ito na. Tuyo na, wala nang ano.
Wala na tubig, pwede na tamnan. Karamihan ng mga nagtatanim mga par, ito yung nilalagay, yung pinaghukayan. Matabang na po ito, wala na pong lasa. Mas mainam na kumuha sa surface ng ibang parte ng lupa. Yan po, mas mataba po yan. Yung pong pinaghukayan mga par, matabang po yan. Ito po yung mataba, yung katabi niya. Ito po yung mas mainam na ipang lagay sa hukay. Kung magtatanim kayo mga par, iwasan nyo pong malubog sa hukay ang dugtong ng grafted ninyo. May possibilities po na maging maasim yung sweet tamarind. Mas mainam na malalim yung pagkabaon ng sweet tamarind mga par. Basta't wag lang lulubog yung kanyang dugtong. Kasi mga par ko, madaling matumba yung sweet tamarind dahil nakapating po. Yung mga sampalok, meron po silang mga principal. Pero dahil nakapating sila, wala na yung principal. Kaya madali pong mabuwal pag may bagyo. Halimbawa dito sa bundok. Kaya mas maganda po na almost 1 feet yung baon. Ito yung example ng madaling mabuwal mga parekoy. Lalo na kapag open field, madali silang mabuwal. Lalo na kapag may bagyo. Kaya mas mainam na almost 1 feet yung baon. Kapag itatanim na mga par, tanggalin lang po yung plastic sa ilalim. Madali po. Tapos mga par, pag nalagyan na ng lupa, bubunutin lang po yung plastic. Madali lang pong bunutin yung plastic mga par. Tsaka na lang punutin. Kaya pala magkana ng ano pa. Ganyan pala. Ligo. Pag nabuhay ito, boy, akyatin mo to. Magbibenta tayo sa palok. Matatandaan mo to. Ito yung tinanim natin 1 year ago. Sila. Ayun po yung isa. Yun na. Binakod ko, baka kainin ng mga kambing. May mga pumupuntang kambing dyan mga pare ko. Mas magandang tignan mga par yung mga sweet tamarind na itatanim ninyo naka-line. Pero yung estado na tinatamnan naming lupa dito sa bundok, marami pong bato. Yan o. Malalaki po ng mga bato. Mabuti pa ang mga ito na linya ko ng mabuti. Horizontal, vertical, naka-line talaga. Diagonal. Dahil kukunti lang yung bato dito. Ito yung mga tinanim natin 3 years ago. Malalaki na sila.
Ang maganda pa sa mga sweet tamarind mga par, matibay po sila sa init ng araw. Lalo na sa mga tropical country tulad ng Pilipinas, matibay po sa tag-init. Di gaya ng mga suha, nalalanta po pagdating ng tag-araw. Ito po matibay sa init. Nakakatulong po yung mga saging para maiwasan po ng mga sweet tamarind yung sobrang init. Para mabilis po silang lumaki. Makakatulong po yung saging. Dahil yung saging mga pargoy, hindi naman po tumatagal yung buhay. Pag namatay ni saging, malaki ni sampalok. Sarap. Ta. Di pa siya lulot? Ito yung mga tinanim ko 3 years ago. Tingnan mo, matanggat pa sa akin. Sa mga nais magtanim ng mga sweet tamarind, sana po nakatulong yung video ito sa inyo. At ako lang po yung magigerong di marunong ng salamangka mga pare ko. Salamat po. God bless.